Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasangkitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasangkitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan.
Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig. Ikaw ang may likha, lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. Katapatan mo'y walang hanggan. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa'yo. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa'yo. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Sa gitna ng paghihirap, ligaya o pagsubok, di makakalimot sa'yo. Di ako makakalimot na tumawag sa'yo, Panginoon. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aming pagbati ay tunay na hindi lang basta mainit. Very, very cold kasi kami po ay narito ngayon sa napakagandang lugar ng Baguio City. At naku po, excited na po ako sa mangyayari sa sa umagang ito. Lalo po't may mga kapatiran tayong makakasama at naman maririnig natin ang kanilang mga tinig at ang kanilang mga patuto. Bakit namin inawit yung hindi kami matitinag kahit na ano pa mangyari. Kay Lord kami. Pero bago tayo dyan, tawagin muna natin si Minister Jeff para sa opening prayer. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Samahan niyo po kami para manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa isang napakagandang araw, napakagandang umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa buhay, kalakasan, salamat po sa hininga. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na aming tinatamasa. At sa pagkakataong ito, na kami po ngayon na yung mga anak, kaming magkakapatid sa pananampalataya, ay pinagkaisa mo, pinagtipon mo, Panginoon, sa lugar na ito, upang ikaw ay papurihan,
parangalan at itaas ang iyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami. Pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin. At wala pong ibang maitataas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Lord. Lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Excited na ho kasi ngayon lang kami nagkita-kita uli ng personal. At matagal-tagal din naman panahon ay hindi nagkasama-sama. At sa umagang ito, narito ang ating mga kapatid na magpapakilala at siyempre babati sa inyo upang kahit man lang online ay magkausap-usap tayo dito. Ayan. Umpisahan natin kay Sister Melby. Good morning, Jesus! Wow. Ako si Sister Melby Tungkab from Baguio City. Nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord at napasali ako dito sa awit ng pag-ibig. Binabati ko po ang aking Comfy family from North, East, South, and West. Lalong-lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Thank you, Lord. Amen. Amen. At good morning, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po kay Lord. Ako po si Sister Teresa Serrano from Baguio. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nandito po tayo ngayon at magpapasalamat, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Matet ng Baguio City po. Ayan, anak po ako ni Mama Tere. At ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat dahil nabigyan po ako ng ganitong kakaibang, napakalaking oportunidad po na makapag-share po sa inyong lahat. Ayan, salamat mga kapatid. Kala ko tutula ka eh. At kasama po dito ang aming mga kapatid. So, Minister Ali and Minister Jeff. Bati naman ng konti, mga kapatid. Ayan, salamat po sa Panginoon at kami nga ay nakakyat. Ako po ay presently naka-assign sa Pangasinan. At thank you, Lord, at sa daan nga po paakyat dito, ang daming memories na nagbabalikan na, ito yung aking dinadaanan dati, ngayon napakaganda na. Kaya salamat sa Diyos sa patuloy na biyaya na ating natatanggap. And Brother Jeff. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Hallelujah. Salamat kay Lord. At alam ko sa lahat po ng nakakapanood ngayon, alam ko po na nandyan lang kayo at sinasamahan nyo kami para sa papuri at pasasalamat kay Lord. At yun, salamat sa Panginoon sa isang napakalaking privilege na kami po ay makapanhik ulit dito sa Baguio at makita yung ating mga kapatiran dito na talagang sila po ay pinagpala ng husto ng ating Panginoon. Kaya lahat po ng parangal, papuri ay sa Panginoon lang. Thank you, Lord. Amen. At wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na ang kwentuhan. Ayan. At ang una po nung magkikwentuhan, kasama siyempre tayo, ay walang iba kundi si Minister Ali at si Sister Matet. Okay. Take it away. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sister Matet, alam ko na at the very young age, nung nag-start ng prayer meeting dito sa Baguio, ay kasali ka na. Kasali na agad. So, siguro, umpisa natin sa pakilala ka muna ng iyong sarili. Amen. Thank you, Lord. And, thank you, Lord po. Muli, ako po si Sister Matet ng Baguio City. Bata pa lamang po ako ay sinama na po ako ni Mama sa pag-attend po ng... Mga ilang taong ka noon? Mga 6 years old po or 5. 6 to 7 po, ganun. Natatandaan ko po noon hindi ko na maalala kung ayun, si Brother Toto po, yung una ko pong napag-attendan nun at sa bahay po namin. And yun po, naaalala ko din po noon, 2011 po yun. Kaya po, tandang-tanda ko po. 10 years yun. ago. Opo, 10 years ago po yun. And laking pasasalamat ko din po dahil napakalaking bagay po na makilala si Lord. Though, madali pong kilalanin si Lord sa kanyang pangalan, sa Bible, madali pong magbasa sa Bible, pero naniniwala po ako na mas magandang kilalanin si Lord kapag meron kang isang community o isang pamilya na kasama sa pagkilala kay Lord. Yun po. So, alam po natin na
kapag ka ang isang Kristiyano ay nagsimula at a very young age, yung foundation ay malalim. At alam din po namin na sa tuwing magkakaroon ng palitan na ng worker, kasi taon-taon po ay nagpapalit, si Sister Matet po ay gumagawa ng letter of thanksgiving. Yan, sa mga worker. Bilang paalam niya at nagpapasalamat siya. So, ganun po kalalim yung kanyang gratefulness sa ating Panginoon. At maliban po doon sa kanyang faith sa ating Panginoon, at ang batang po ito, marami po itong achievement. Maraming gift na binigay ang Panginoon sa kanya. Isa na po dyan yung kanyang spoken poetry. Yan, baka naman, pwedeng sample lang dyan kahit maiksi lang. Sure po, sige po. And thank you Lord po. Bago ko po simulan ang aking pagtula, nais ko pong ipaliwanag po muna kung paano, kailan, nais ko po munang ipaliwanag kung paano po or kung kailan, kung bakit ko ginawa ang tulang ito. Napakaikli lamang po ng tulang ito. Ma-share ko lang po na ang tulang po ito ay ginawa ko po dahil naniniwala po ako na marami pong mga kabataang tulad ko na nahihirapan ngayon sa online classes, sa mga modules na sunod-sunod po, tambak po na activities, and minsan nahihirapan po tayo sa pagpili po ng mga dapat nating piliin sa buhay and sa career po natin in the future at sa pangarap na gusto talaga natin. Kaya po, sana po magustuhan po ninyo ang tulang ito. Ang tulang ito ay pinamagatang, kanino ka ba nagtitiwala? Mahirap ba magtiwala o kanino ka ba nagtitiwala? Habang ang panahon ay nagbabago, ang realidad ng buhay ay unti-unting nasisilayan ko. Minsan, napakadaling sabihin ng pariralang, suko na ako, pagod na ako. Sapagkat habang ang araw ay lumilipas, ang daan patungo sa ating pangarap ay pataas ng pataas na tila nauubos ang ating lakas sa pagtahak ng napakatayog na landas. At minsan, nasusubukan nating magkagalos at gasgas na kahit napakaliit nito'y pinipilit tayong bumagsak. Mahirap ba magtiwala sa angking galing at kakayahan na hindi lang naman ikaw ang nakakakita? O kanino ka ba nagtitiwala sa mga sitwasyong kinakailangan mong mamili kung saan o alin sa dalawa o higit pa? Bumabase ka ba sa sarili mong plano o sa planong inihanda ng Diyos para sa'yo? Kapatid, sa mga panahong punong-puno ka ng katanungan dahil ika'y naguguluhan, sa mga oras na nilalamon ka ng pangamba't kalungkutan, sa mga pagkakataong sa pagdedesisyon ika'y nahihirapan, ang salitang ito'y magsisilbi bilang iyong pananggalang. Chapter 3, 5-6 ng mga kawikaan. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kapatid, ang maganda mong kinabukasan ay nakahanda na, ngunit ito'y iyo lang makukuha kung ika'y nanatili at nagtiwala dahil hindi mahirap magtiwala basta't sa Diyos ka nananampalataya. Pinoprotektahan niya tayo sa paraang di natin nakikita, ngunit ating nadarama. Muli, tatanungin kita, kanino ka ba nagtitiwala? Wow, talaga naman, Thank you, Lord. Kayo ng Ali, marunong ba kayong tumula? Abay, meron din akong tula. Ako ay tutula, mahabang mahaba. Yan, nakakatuwa po yung kanyang na-compose na poetry. Kitang-kita natin na yung salita ng Diyos ay nakaukit sa kanyang mga gawain. Laging kasama ang salita ng Diyos. So, siguro wala nang ibang sasaya pa sa pakikinig kundi ang kanyang nanay. Kasi kitang-kita niya na ang pagpapagal na dinanas ay napakalaki ng kanyang bunga.
Yan, kaya thank you Lord. At alam ko meron pang awitin na ipaparinig sa atin, Sister Matet. At hindi lang po sa pagbigkas ng mga poetry, meron din po itong boses. Hindi mawit, no? Meron din umawit. Kaya pakinggan po natin. Ayan. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salinlahi. Bawat labi nagsasabi, ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sala ko'y pinatawag, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sala ko'y pinatawag, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Habang nabubuhay, ikaw ang pupurihin. Wow! Salamat Thank you, sa Lord. Diyos. Thank you, Lord God. At bilang panghuli na katanungan, panghuli na po tayo kaagad. Alam ko na bago tayo umalis ng bahay, laging merong salita ng Diyos na ibinibigay sa atin. So, ano ba nga ba yung Word of God for today? Ang Word of God ko po today, ang binigay po sa akin ni Lord ngayong araw na ito ay ang Hebrews 10 verse 23 po, na nagsasabing, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan dahil ang nangako sa atin ay maaasahan. Dahil ako po bilang isang anak, isang estudyante at isang mamamayan po dito sa ating bansa ay naniniwala po talaga ako kay Lord na sa kahit gaano kahirap, gaano
karaming pagsubok ang kinakaharap po natin, mayroong nag-iisang naniniwala sa atin at mayroong nag-iisang nangako sa atin na ang pangako po niya ay hindi napapako talaga. Hindi mo tulad ng iba, ayan. Hugot yan. Ayan. May hugot yun. Ayan po, ang pangako po niya talagang maaasahan at kaya hindi po dapat tayo mag-alinlangan pa. Amen. Ilan taon ka na nga ba ngayon? 16 po. Amen. So 16 na siya. From 7 years old, 6 years old, 10 years, ano? So, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon at gagawin pa. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, nakita nyo, no, sa mga magulang, no, sa mga nanonood, lalo kung may maliliit kayong anak, here is a very good testimony of what a mother can do to assure na meron siyang anak na magiging kasiyasiya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. And this is a testimony, a very powerful testimony na malaki po ang impluensya ng isang magulang, ina man o ama, na madala ang kanyang anak, no, sa Panginoon. At hindi ho tayo natatapos dyan. Nagpiho tayo ngayon from the youngest, papunta dun sa mga adult. Ayokong sabihin to the eldest, baka sabihin ni Sister Tere, hindi ako pinakamatanda, whatever, no? So ngayon naman ay tatawagin natin ang siyempre, ang pangalawa, Brother Minister Jeff. Take it away. Thank you, Lord. Bago tayo dumako dun sa pangalawa, natuwa lang ako kay Sister Matet kasi maliit pa lang, nasa gawain na ni Lord. Kasi yung ibang mga nanay, parang nahihiyang isama yung kanilang mga anak sa gawain. Kasi sabi nila, maingay, magulo. Sabi ko naman doon sa mga nanay na ganon, sabi ko, okay lang po yung maingay. Natural lang po yan sa bata. Ang mahirap po pag matanda ang maingay sa prayer meeting. Ay, oo nga, brother. Kaya isama po natin kasi kakaiba po pag pinalaki natin sa gawain yung ating mga anak. Kaya thank you Lord. Yan, Sister Matet. So ngayon naman po, maaring itong ating kasama ngayon, bihira niyong makita, hindi niyo pa nakikita, no? At hindi niyo pa rin nakakasama. Pero salamat sa Panginoon at binigyan siya ngayon ng pagkakataon para ipakilala yung sa kanyang sarili, marinig natin yung kanyang patotoo, paano siya napunta sa ating gawain, paano niya nakilala ang ating Panginoon. At itong isang kapatid nating ito, alam nyo, isa ito sa masipag na coordinator dito sa outreach natin sa Baguio. Ilan nga ba ang prayer meeting natin dito sa Baguio? Mr. Al, mga ilan? Apat. Yan. At sa kanilang tahanan, meron po tayong prayer meeting. At pag pumunta ka doon, nakakatuwa mga kapatid. 5. May humirit pa, 5 pa pala. At alam ko na marami pa yung mabubuksan. So, purihin ang ating Panginoon. So, ngayon, tawagin na natin, kausapin na natin ngayon ang ating kapatid. At siya na rin ang magpapakilala. Welcome po natin si Sister Melby Tungkab. Good morning again, mga kapatid. Ako si Sister Melby Tungkab from Baguio City. Maraming salamat po, Lord. Nagpupuri ako at nagpapasalamat at nabigyan din ako ng pagkakataon na maibahagi ang talambuhay ng aming buhay. Talambuhay talaga, no? Dito sa Comfy, kasi nagsimula kami dito sa Comfy, medyo matagal na. Hindi ko na alam kung anong year kaming nag-umpisa. Si Sister Shirley Barrera ang nagpakilala sa amin na yung mama niya at kwinento niya ng kwinento sa amin, kaya napunta kami dito sa Comfy. Isang napakalaking karangalan at naging Comfy member po kami. Thank you, Lord. Habang nandito kami sa Comfy, ang buhay namin noon ni Brother Edgar at saka ang aking mga anak, maliliit pa po ang aking mga anak noon. Elementary po sila nung nandun kami sa Camp 6. Ang Brother Celso ang nagpupunta doon. Okay. Si Brother Romy, yun ang mga natandaan ko. Brother Dodi, Sister Offie. Ang bahay namin po na tinitirhan noon sa Camp 6, talagang yuyuko ka pagkapapasok ka sa bahay namin. At saka, pagka nagsasalubong ang isang tao doon, talagang nagaganunan po sila para makapasok doon sa espasyong papasok sa aming tahanan. Habang
patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord. At hindi kami humiwalay sa Kanya. Habang kami nagsiserve kay Lord, ang daming binago ni Lord sa aming buhay. Nung magka-college na yung panganay ko, sabi namin, pumunta na tayo ng Baguio. Nangpahan kami ulit dito sa Baguio. Habang yung mayaman ako sa anak, 5 kasi ang aking anak eh. Thank you, Lord. Yung 5 anak namin, magka-college na po silang lahat. Eh sabi ni Brother Edgar, paano mo mapapag-aral yung mga anak mong 5 kung sabay-sabay mo silang pag-aaralin? Sabi ko, kaya natin yan. Sabi ko sa kanya, paano mo kakayanan? Basta kaya natin yan. Si Lord ang magpro-provide. Yun nga, nung mag-aaral na yung 3 na mga college na po sila, talagang working scholar yung mga anak kong 3. St. Louis, BCF, and St. Louis. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord kasi yung 3 anak kong yon, si Sheila, nag-graduate siya ng accountancy. Siya ay isang ngayon sa Singapore. Siya yung accountant executive ng isang firm sa Singapore. Ang pangalawa ko naman na si Edison, graduate siya ng BCF, Baguio Colleges Foundation. Nag-graduate siya ng electronics engineer. Ito naman yung anak kong si Eden, banking and finance sa St. Louis, pero ang trabaho niya ngayon na entrepreneur. Ang laki yung business niya dito sa Baguio, Santi Barley, para malaman niyo lahat. Siya yung aking mga anak ngayon ay masasabi ko na talagang level up na. Lalo na ngayon may mga kanya-kanya na silang pamilya. Talagang nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord kasi yung mga minimithi ko namin sa buhay ay binigay ni Lord. In spite na ang dami rin pagsubok sa amin buhay ni Brother Edgar, ang dami rin namin ups and down kasi meron pa yung muntik kaming maghiwalay din kasi sobrang hindi ko maintindihan yung question na noon. Sobra siyang seloso. Habang ako'y nagtatrabaho noon, nasa Tupperware ako. Yang talaga sinusundan niya pa ako eh, kung saan ako pupunta. Ang Tupperware, talagang kung saan-saan ka pupunta at magbebenta ka ng Tupperware. Yung magpropromo ka sa isang mga office, doon ako nagbebenta noon. Kaya thank you Lord na pagtagumpayan namin lahat yon. Yung isa pang pagtatagumpay sa aming buhay, itong 2020, yung anak kong si Sheila Mary Ann ay nagkaroon na siya ng sariling bahay sa Singapore. Wow. Dati nakikitara lang siya sa biyanan niya. Thank you Lord. Ito rin yung anak kong si Edison na nasa Saudi ngayon. Mayroon din siyang pamilya. Nakapagpatayo na rin siya ng bahay dito sa Pampanga. 2 siyang anak, 2 ang apo ko doon. Thank you Lord kasi yung mga anak kong yan talagang bless ako. Masasabi kong bless ako sa aking mga anak. Although may mga anak ako rin na hindi pa masyadong maayos ang kanyang buhay, sabi ko nga, umuwi ka dito ikukwento ko na lang po. May anak ako na, kasi kailangan kong ikwento. Yung anak ko na mama ni Eliza Nicole, 12 years niya sa abroad. Alam ko, nakapundar siya doon sa pag-aaral niya sa anak niya, nakapag-ipon siya ng pagka-college niya ng anak niya. Thank you Lord kasi, nung lumipat siya, ilang years niya sa Singapore, ang tagal niya sa Singapore, tapos iba-ibang bansa, 3 lipat-lipat siya. Nung last sa Oman, doon sa Oman naman, meron siyang hindi sinasabi sa amin, pero nahahalata ko na iba yung hubog yung kanyang katawan. Tinatanong namin siya, buntis ka ba? Hindi siya sumasagot. Nalaman ko lang doon sa anak kong isa na, sinabi niya sa anak kong isa na ganun nga siya. Di syempre, kaming mag-asawa, hindi kami makaimik. Ang ano ko lang, hindi ako nagalit. Sabi ko, umuwi ka na.
iuwi mo yan at dito ka manganganak. Walang mangyayari sa'yo dyan sa Oman kasi unang-una, mapapauwi ka rin kasi wala ka ng trabaho. Na-deploy na po siya eh. Siyempre, nagpabuntis sa boyfriend niya. Kami naman, kaming mga magulang, sabi ko, umuwi ka at kami ang bahala sa'yo. Kung wala kang pamasahe, bibigyan ka namin ng pamasahe, pero libre naman yung pamasahe, binigay din ng ng Oman. Kaya thank you Lord kasi umuwi ka dito sa amin, tatanggapin namin kung ano man yung pagsubok na binigay ni Lord sa'yo. Umuwi ka, baguhin mo ang buhay mo, tutulungan ka namin, sabi namin ni Brother Edgar. Wala kang maririnig sa amin, kaya thank you Lord kasi ngayon may konti siyang puhunan, binigyan ni Lord ng puhunan, tapos nag-online selling siya. Diyan naman siya magaling kaya sa online selling. Kaya thank you Lord. Yung mga pagsubok na dumating sa buhay ng aking mga anak, i-accept mo kung ano man yung pagsubok na dumating sa kanila. Kaya thank you Lord. Yun bang apo nyo, yun yung kasama nyo sa prayer meeting? Yun ba yung kinikwento nyo? Si Eliza yun, brother. Pero hindi yun yung kasama nyo sa mga prayer meeting? Di ba meron kayong apo na lagi nyo hila-hila sa prayer meeting? Si Eliza Nicole Escala. Okay. Yun. Kasi meron siyang apo, mga kapatid, na kasamahan ni Sister Matet, laging yun sa prayer meeting, kumakanta rin yun. Oo, meron nga ako ngayon na 10 months. Ayan, yun yung okay. ini-istorya ko po ngayon, brother. Kung atin narinig, talagang yung pinagdaanan ni Sister Melby, talagang katakot-takot na pagsubok, no? Pero kung ating narinig yung kanyang sharing, yung kanyang patotoo, unti-unti, no? Hinango ng Panginoon mula doon sa kahirapan, pinagpala ng gusto ng ating Panginoon. Yung kanyang mga anak, napunta sa iba't ibang bansa, na-bless sila, mga kapatid. Pero alam ko, bago dumating yung victory na yan, yung tagumpay sa inyong buhay, alam ko, meron kayong word na pinanghawakan, no? Kasi tayong mga Kristiyano, laging merong word na natatanggap tayo sa Panginoon. Yun yung nagpapatatag sa atin, yun ang kinakapitan natin kapag merong mga pagsubok. Kasi sa buhay natin, wala namang pagsubok na hindi kayang lampasan, no? Wala namang pagsubok na hindi kayang pagtagumpayan. Lalong-lalo na kung meron kang salita ng Diyos na pinanghahawakan. Maaari bang share nyo, Sister Melby, ano ba yung word na pinanghawakan nyo, word na pinanaligan nyo, at ngayon po ay eto na kayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang word ko ay sa Philippians 4:13. Philippians 4:13. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Yan po. Sa lahat ng mga pagsubot na pinangdaanan ko, nandyan si Lord palagi sa aming buhay. Hindi ako nagpabaya, na hindi ako magpuri at magpasalamat sa Kanya sa lahat ng aking mga pagsubok na dumating sa aming buhay ni Brother Edgar. May kanta yan di ba, Brother Ernie? Yung, ang lahat ng ito. Memorize ba yun? Magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Totoo yun, mga kapatid, kasi tayo mga tao, mahina tayo, mga kapatid. Minsan nga, isang problema lang, baksak ka na down ka na Pero doon pinapakita ng Diyos na kapag merong dumarating na mga pagsubok, suliranin sa ating buhay, pinapakita ni Lord na, anak, kailangan mo ako. Kailangan mo ako. Kailangan mo ang tulong ko. Di ba? Ang tulong ng Panginoon, laging nandyan. Sabi nga doon sa Psalm 46 verse 1, yung tulong ni Lord laging dumarating, no? Kumbaga yung present help ni Lord laging dumarating doon sa mga nangangailangan, doon sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya salamat kay Lord, at alam ko meron din kayong awitin, Sister Melby. Yes po. Pwede bang iparinig niyo sa amin yung awitin na nagpalakas sa inyo, awitin na
nagbigay sa inyo ng encouragement para magpatuloy. Eto na kayo ngayon. Nananatili, binless ni Lord, dati nangungupahan. Ngayon, nakikita namin sa Facebook, talagang yung kanyang bahay. Sabi ko, pag nakikita ko sa Facebook yung bahay niyo, sabi ko, grabe yung bahay ni Sister Melby. Napakalinis. Tapos talagang, iba, pagka pumunta ka doon, ang daming putahin na ipapakain sa'yo. Tapos pag pumunta ka doon, pag alis mo, hindi lang pababaunan, meron pang cash. Grabe itong pinagpala yung ating mga kapatid. Kaya, ano yung awitin na talagang nagpalakas sa inyo at ito yung naging daan para lalo kayong manatili kay Lord. Share nyo naman sa amin, mga Sister Melby. Yung awitin. Okay po, pwede nyo akong samahan na lang. Pwede naman. No problem. No problem. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. May buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Pupurihin kita. Pupurihin kita. Aking Panginoon. Pupurihin kita. Thank you, Lord. Thank you. Mga kapatid, bago tayo mag-break, I'd just like to say something. Ang bawat bata po, ang bawat anak ay isang pangako. Kaya gano'n na lang tayo kung mangarap, hindi ba? Papaano ko ang pangako ay parang lumalabo? Doon po naiiba ang buhay ng Kristiyano. Every child is a promise, but even a broken promises can be mended by God. Tabagat naroon ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin na ano man ang pinagdadaanan mo, kung tayo hahawak sa Kanya, yung pangakong yan ay higit pang mas magandang katuparan kapag sa Diyos natin dinala ang lahat ng ito. Amen. So, break muna po tayo at babati tayo ng happy birthday sa ating mga kapatid.
Okay, Sister Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! mga kapatid! Enjoy your Lord, day. Enjoy your day. special At day. Thank you, meron Lord. pa tayong isa na talagang bahagi ng ating awit ng pag-ibig na awit din. Ayan, ito ang ating Song of the Week. Ayan, pakinggan natin, no? At namnamay natin ang mga lyrics ng awit ng ito. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nag-iiba damdamin ng mga tao. Ang masungit, bumabait, magkakagalit, nagbabati, nagbibigay ng dating gipit. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko, nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, ang mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, madarama mo ang diwa nito. Sana araw-araw Pasko, nang mapasayo ugali ni Kristo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, nagbibigayan ng mga regalo. Malaki man o maliit, mahal man yan o nagtipid, ang mahalaga, puno ng pag-ibig. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo. Sana araw-araw Pasko, sana magbigayan tayo. Sana araw-araw Pasko, sana makatanggap kayo ng pagpapala mula kay Kristo, ng pagpapala mula kay Kristo.
we're back. Narito po kami muli upang magbigay pa ng luwalhati sa ating Panginoon. And sabi nga, the last is not the least, no? Ang ating kapatid na ito ay hindi ko makalimutan kasi po, I was given the privilege na buksan itong Baguio. A little background po. Nagka-quiet time po ako noon, and then the Lord spoke to me. Sabi niya, buksan ninyo ang Baguio. So sabi ko, sino ako para sabihin sa Mami Ligaya na buksan ang Baguio? So I was praying about it until I was led by the Spirit. Ang Mami may sakit noon. So ang Mami, ang ulo niya, ang kama niya, nasa sa kaharap sa pintuan. So yung ulo niya, hindi niya ako nakita. No? Sabi ko, good morning. Ay, may sakit nga. Sabi niya, ay, Brother Ernie, ano yon? Sabi niya, nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko. Pwede bang, may i-request? Sabi niya. Sabi ko, ano yan, anak? Ganon siya sa Mami kasi. Kaya, pwedeng buksan ang Baguio. Pero nasa isip ko, bakit? At saka, sino pupuntahan? Alam yung sagot ng Mami, buksan mo. And then during the morning devotion, sabi ng Mami sa amin, bago pa nakausap ako ni Brother Ernie, kinausap na ako ni Lord. Kaya pala nung sabihin ko sa kanya, buksan natin ang Baguio. Pinabuksan. At ito po ang kagandahan sa missionary work. Kung sa tinatawag na negosyo, talo. Kasi magkano ang gasto sa bus, siyempre kakain ako, no? And that's over the weekend, Friday, alis ko hanggang, Thursday, Friday, Saturday. So for quite a while, ikaw mismo na, may mga napupuntahan po, ang isa pong sigurado kami talaga, glory to God, na aming makakasama sa hirap at ginhawa, ay si Sister Rose Orpilla. Ayan, matagal ko na pong nakakasama sa gawain sa La Union pa po. So siya po ang parang naging, unofficial or official coordinator dito. At matagal po, no, malalim na pagtatanim, mahabang panahon, pero sa awa at grasya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ko sa mga taga-Baguio, napaka-bless ninyo kasi hindi tao ang nag-decide. Amen. Kaya nga makita niyo yung vision, meron pang marami pa. Yun ang tignan natin, marami pang darating. At marami pa po tayong kwento ngayon dahil tatawagin natin si Sister, tawagin na lang ito Sister Terea. Isa sa mga nagsimula. Kasama niya si Sister Rose, no? Dahil magkaibigan. Konting ang background, Sister Terea. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po kay Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po kay Lord dahil yun nga po sa kwento nga po ni Brother Ernie, si Brother Ernie po yung una noon na manggagawa na pumunta sa bahay ni na Sister Rose, kaya po ako natawag din ni Lord para umattend po doon. Noon po hindi po ako marunong po ako magbasa, pero kung tungkol po doon sa Bible, hindi ko po alam buklatin, hindi ko po alam hanapin yung mga sinasabi po nila. Doon po ako natuto. At glory to God po dahil po doon. Ang isa pa pong nagustuhan ko kaya tumagal po ako sa gawaing ito dahil po sa mga awit po natin. Para po akong naduduyan, lalo that time ay naging problemado po ako noon. Lagi po akong nagwo-worry tungkol sa buhay, sa family. Kaya po, glory to God po dahil po kay Lord at natawag din po ako at nakapag-attend, nakaparinig ng kanyang mga salita, ang ating mga awitin. Kaya po ako nagtagal ng ganito at ito po natawag ko din po ang aking bunsong anak na si Sister Matet. Masishare ko lang po, nung wala pa po ako kay Lord, mga bata pa po ako noon, nag-isip na po ako, naghangad po ako na sana paglaki ko, gusto kong mag-opisina, magtrabaho sa office. Ayoko nang mamumulot ng bato, ayoko nang pupunta sa bukid kasi bunso po ako noon. Kaya eto po, andyan po yung mga kapatid ko na pumasok po silang katulong para po pag-aralin ako. 6 po kaming magkakapatid pero ako lang po yung talagang pinagsikapan po nilang pinag-aral. Glory to God po dahil yung kagandahang loob po na pinagkatiwala po nila sa akin ay iningatan ko po. At hanggang ngayon po ay binabalik ko din po sa kanila.
noong okay na po yon nung nakapagtrabaho na po ako. Noong may family na po ako, si Sister Michelle po yung pangalawa ko pong anak. Nasa 4th year college na po siya. Talaga pong gusto ko pong makapagtapos lahat po ng aking mga anak. Dahil po sa pinanggalingan kong hirap, ayoko pong madanas po nila. Noong si Sister Michelle na po, nasa 4th year college na po siya, last grading na po nila, mag-e-exam po sila sa final. Dahil gusto ko po na makapag-graduate na din po siya, eto na po yung, kami po kasi wala kaming tinatagong pera. Basta kasi po nangungupahan po kami. At si brother husband, alam po nung mga workers na napupunta sa amin, kilala po nila si brother husband. Hindi po siya uma-attend, may kung minsan nagko-comment. Kaya hinahayaan ko na lang po. Ito pong si Sister Matet, halimbawa finals na po nila kinabukasan. Hindi po ako, dapat po Monday, magbabayad na po sana siya ng tuition. Kaso po wala po akong nahanap noon na pang tuition niya. Isabi ko po, papasok ka na bukas, mag-e-exam ka na bukas, gusto ko makapag-exam ka, kaso wala akong nahanap. Lord, ikaw na lang ang bahala. Ipagkatiwala ko na po sa iyo ito dahil naniniwala ako, ikaw ang may kagagawan, ikaw ang umayos ng lahat. Ayoko nang mag-worry. Gusto ko pagkagising ko kinabukasan, nandyan na. Glory, glory to God po talaga dahil mga alas 4 po ng madaling araw, tumunog po yung cellphone ko. At noong ang tumatawag po yung sister-in-law ko po, kapatid po ni brother husband, sabi po niya kaagad, Manang, ibigay mo yung full name mo at saka address mo. Magpapadala ako sa iyo ng pera ninyo. Pagpasensyahan nyo na, sabi po niya, yung kailangan ko po na pera yon, mas malaki pa po yung binigay para doon po sa tuition ng aking anak. Kaya yun po yung pangalawang pagpapatotoo po ni Lord sa amin. Glory, glory to God po talaga. Itong pangatlo na po na pagpapatotoo po ni Lord sa amin, last June 30 po, na-hospital po kami ng ate ko, na positive COVID po kami, at na-admit po kami sa hospital, na 7 days po kami doon. Noong una po, magpapacheck up lang po sana kami dahil ako po, inuubo lang. May konting fever, ganun din po si Sister Violeta, may konting fever. Pero yung ubo ko po grabe, hindi ko po alam, nangangati. Pag nagsasalita po ako, lalo naman po akong inuubo. Kaya nung pupunta na po kami ng hospital, magpapacheck up lang po sana, sabi po ng doktor, kailangan ka na naming i-admit dahil hindi mo ma-i-express yung sarili mo, hindi ka makapagsalita, sabi po. So, yun nga po, dahil nag-positive po kami, na-admit po kami doon. After 1 day po, nangumusta po yung isa kong ka-office mate. Sabi po niya, kumusta na kayo, saang ospital kayo napunta? Ito po, ang nasabi ko po ay dito po kami sa Notre Dame. Ang Notre Dame po dito, yung pinakamahal na ospital dito sa Baguio. Yun po, sabi po nung ka-opisina ko, ay ala, mahal dyan. Kailangan magdukot ka ng pera mo, sabi po niya sa akin. Kaya ang tanging na banggit ko na naman po, bahala na si Lord. Si Lord ang nagdala sa amin dito. Si Lord ang magpapagaling sa amin. Ayokong mag-isip tungkol sa bayarin. Si Lord lahat ang magbabayad. Glory, glory to God po talaga dahil noong after 7 days na po kami sa ospital at kailangan na po naming magbayad, nakakamangha po talaga. Yun po ulit yung pagpapatotoo ni Lord. Nung nagbabayad na po sina Sister Matet, ang nakita po doon na kailangan naming bayaran, 335,000. Thank you, Lord. Each po kami ng ate ko.
Pero po, dahil po sa kabutihan po ng ating Panginoon, dahil po sa laki ng pagtitiwala ko po sa Kanya, ang binayaran po lang namin ay 90 pesos each po kami. Hallelujah. Kaya, May sukli ka pa 10 glory piso. to God po talaga. Yun po yung mga kamangha-mangha na ibinigay po ni Lord sa akin. Nawala po lahat ng pangamba, ng worries. Nagkaroon po ako ng matatag na kalooban, malawak na pangunawa. Hindi ko na po iniintindi kung ano man po yung lalo-lalo na po si brother husband. Inayaan ko na lang po siya. At habang nanonood po ako ng GMJ, nasasabi po ni Sister Ria na hayaan lang natin kung hindi natin matawag ang ating mga mahal sa buhay. It takes time, sabi po niya. May mga 10 years, 25 years. Kaya umaasa din po ako na sana hindi na abutin ng 25 o 35 years para matawag ko din po si brother husband. Kaya lahat ng papuri at pasasalamat po ang walang hanggang iaalay ko sa ating Panginoon. Glory to God po. Sister Tere, I'm sure maraming nakikinig sa atin ngayon at may mga pinagdadaanan. No? At I'm sure, no, pag ikaw may pinagdadaanan, kahit Kristiyano ka, nararamdaman mo yung mga, ano ba ang pwede mong masabi sa mga kapatiran natin na ito na may pinagdadaanan ngayon? Ayan po. Ang masasabi ko po sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na po yung mga kaparehas ko na may pinagdaanang mas malalim, mabigat, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Ibigay po natin yung buong lakas at buong suporta, buong panalangin po. Huwag po tayong mangamba. Pag binigay na po natin sa Kanya, huwag po tayong mangamba, huwag tayong mag-alinlangan. Basta i-claim po natin na ibibigay at ibibigay po ni Lord yun. Thank you, Lord po. Tapang na, no? Yung mga tawag sa mga ganyan, Amazona. Mga Amazonang Kristiyano, susugod talaga yan. Walang takot. Segue lang ako ng konti kasi natutuwa ako kasi mag-ina. Ano ba ang pagkakaiba ng relasyon ng mag-inang parehong nasa Panginoon? So tatanungin ko rin si Mate, what's the difference about the relationship, si Matet muna, na anong nakita mo sa nanay mo at nagpatuloy ka hanggang ngayon, anong uri ng relationship meron ba kayo? Dati po talaga kasi dahil po sa may tita po ako, hindi po, though close po kami ni Mama, pero mas kasama ko po yung tita ko. Ganun, lagi pong nasa work si Mama. So yung tita ko po na isa ang lagi ko pong kasama sa school, hatid sundo po ako, sa mga sinasalihan ko pong mga contest noon. Pero nakita ko po na nakita ko po kasi yung joy ni Mama noon na nag-attend po ng prayer meeting and pumasok po sa comfy family po. And nung nakita ko po yun, dun po parang wala naman pong masama kapag susubukan mo din po na pumasok. Tapos, syempre po nung mga bata-bata pa po ako nun is, hindi ko pa po naisip yung mga maaaksaya or maaaksaya ba talaga yung oras. Ganun po. Basta sumama na lang po ako. Then, ma-share ko lang din po na nung nasa elementary pa po kasi ako noon. Kapag po may hindi po ako nagagawang activity ko po sa school, ang bilis ko pong ma-stress. So, bata pa lang po talaga ako noon, pumasok na sa akin si stress. And kinukuskus ko po ginaganto ko po yung mga paa ko noon. Talagang kahit gawin na po nila lahat, lutuan po nila ako ng pansit canton, bibigyan po ako ng mga pagkain. Hindi ko po magawa kasi nagda-doubt po ako sa sarili ko noon na hindi na parang ganun po. Pero nung nakilala ko po talaga si Lord dahil po sa sinama po ako ni Mama, habang tumatagal po, naiisip ko na bakit po ba kailangang magtanong ng what ifs? Bakit ba kailangang ma-stress kung andyan naman si Lord na tumutulong sa'yo? And yun po, napakalaking bagay na matutunan po natin na kapag iniisip po natin ang isang bagay, tapos iisipin pa na naman po natin yung susunod, hanggang sa napuno na po tayo ng iniisip, doon lang po tayo mahihirapan. Kaya po, yun po yung biggest realization and lesson po na natanggap ko. Ano ang greatest influence ng nanay mo sa'yo, sa personal life mo? Na masasabi mong
galing to sa nanay ko. Parang gano'n yun. Yun po yung wag magtatanim po ng sama ng loob. Opo. Nag-i-struggle ka dati rin. So you learn to forgive. Opo. Ay, thank you, Lord. Tapos, Ayan. yun Ngayon, po. tanong natin ng nanay. Ano ba ang uri ng relasyon sa kayong mag-ina at ano bang nakita mo na pagkakaiba ng anak na nasa Panginoon? Gaano ba kadali ayusin ang mga conflict? Siyempre, may conflict at may conflict din yan, di ba? So, paano kayo nag-i-interact bilang Christian mother and daughter? Ayan po, glory to God po. Noong bata pa po si Sister Matet, gusto ko na po siya talagang isama dahil nakita ko po yung comfy, maganda po ang comfy. Kaya noon po, tinatawag ko po siya, sinasama. Ang kagandahan po noon, hindi po siya basta nagkusa po din po siyang sumama sa akin. Kaya yun po, lagi ko rin po sinasabi sa kanya na huwag palaging magagalit at huwag magtanim ng galit, lalo na sa kapwa. Hayaan mo lang sila at ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Yun po, maraming salamat po dahil eto po, tatlo po silang aking anak dahil maganda po talaga kapag bata pa ay isinasama mo na sa ganitong gawain. Kasi po yung dalawa medyo hirap ko na po silang, though nandyan naman daw po, lagi naman daw po nilang iniisip, my Lord, tayo, may tumutulong sa atin, may kumakalinga sa atin, pero mas maganda pa rin po yung sama-samang pamilya na umattend sa ganitong gawain. Okay, at mangyayari po yan mga kapatid, no? Kung kaya man ay may mga struggles sa ating mga mahal sa buhay, na pakinggan natin ang patutuo ng ating kapatid, no? Kasi wala nga pong imposible sa ating Panginoon. At alam ko, maraming pamilya, may mga pinagdadaan lalo sa mga bata. But again, gusto ko yung Matthew 11:28 kasi yung nag-iimbita, nakakaintindi, nakakaunawa, at higit sa lahat, makakatulong. Okay? Come to me, all of you who are heavily laden. Pag sinabi mong heavily laden, yung sinasabing sinukom na ng langit at lupa. Di ba? Minsan may mga ganun salita. Sabi niya, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingan. Hindi yung bibigay ko na kagad ang solusyon sa problema. Alam niyo kung bakit? Kasi binubuo tayo, pinuform tayo ng ating mga pinagdaraanan. And if we say yes to the Lord every time, He makes something, yun na yung sa Ecclesiastes, He makes something beautiful. Siya ang gagawa nito. But if we allow Him to do it for us, and as we rest in the presence of God at sa mga salita ng Diyos, meron at merong magandang mangyayari. At sa umagang ito, may magandang mangyayari. Kasi ano yung aawitin mo, Sister Tere? You are amazing po. Bakit po you are amazing? Kasi ano ba kamangha? Wow, parang bakit ganun? Nakakamangha po talaga si Lord sa araw-araw po naming pamumuhay. At nandyan po siya palagi pagkagising po natin sa umaga. Thank you, Lord. At nililid po niya tayo, nililid po niya kami, lalong-lalo na po noong panahon na lagi po akong nag-aalala. At unti-unti ko din pong naramdaman yung pagkalma ng aking loob, ang aking puso. Kaya napakabuti po, amazing po talaga si Lord. Kakantahin niya ng isang taong may kapayapaan galing sa Diyos. Hindi dahil wala ng problema, hindi dahil sa hindi na dumadaan, kapahingahan ng Diyos ang magbibigay ng awitin sa iyong puso. Pakinggan po natin ang awitin ng ating kapatid, You Are Amazing. Sister? You're amazing. Awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. Everything I long for. You are my Father.
love me just as I am. My great provider, you give me all my need. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. Salamat. you, Lord. God is Thank you, truly Lord. amazing. Dahil sila ay malayo, bigyan natin sila ng mas konti pang oras kasi hindi naman natin sila lagi nakikita. So, each one, you have a minute, no? From your heart. Pagkatapos niya magpatotoo, pagkatapos yung dinanas ang lahat. Now, we want to be a blessing to them. What is it that you want to tell people? Hindi kayo magpipreach, kundi yung naranasan mo lahat ito, nakita mo yung habag, nakita mo yung kapangyarihan. Ngayon, sabihin mo sa mga tao, kasi marami po ngayon may pinagdaraanan. So, kanina po ba tayo mag-i-start? Sa batang-bata? Sige. Sister Matet, you have a minute. So, take your time. Let it come from the heart, not from the mind, but from the heart. Exactly. Especially to young people. Huh? Yes. Go. Yun po, yun nga po dahil sa bilang kabataan po at naniniwala din po ako na marami ding nanonood po na ka-age ko. Maraming struggles, maraming fears, doubts, worries ang nagko-combine po na parang kapag nag-combine yun, parang kaaway tayo ng mundo. Pero ito po yung pinaka maibibigay ko po or maiiwan ko po sa inyo na magkaroon man tayo ng problema na kasing laki ng barko, isipin po natin na bibigyan tayo ng solusyon ni Lord na kasing laki ng dagat. Yan po. Amen. Talagang malalaki yung binanggit mo. Ayan, isang kabataan po. Very rare kasi ka rin makarinig ng kabataan na, have that relationship with God. Of course, marami pa siyang pagdadaanan, but I'm very sure, may tinanim na yun. May tinanim na. So, may tinatanim po ba tayo o narinig lang ng ating mga anak ay puro sermon, mga mali, ganito, ganyan. Hayaan po nating makarinig sila ng tunay na salitang nagbibigay ng buhay. At yan ay salitang nanggagaling sa Diyos na mamumutawi sa puso ng isang taong tunay na nakakilala sa Kanya. Ayan, tawagin natin siyempre ang Mother Dearest ni Sister Matet. Ayan. Ano ba masasabi niyo sa mga nanay at kung sino pa man na alam niyo nangangailangan ng salita ng Diyos? Ayan po, sa aking, ang mga katulad kong nanay, mga kahit hindi nanay, basta naging head of the family, maging matatag lang po tayo. Huwag po tayong makalimot, palaging magdasal, humingi ng tawad at magpatawad para upang sa gayon po ay maganda ang ating kinabukasan, ang ating buhay. Thank you, Lord. Narinig niyo yun? Pangalawang beses na. Gusto niyo magandang buhay? Magpatawad. Magpatawad. Ito, nasasabi ko, kung gusto niyong magkasakit at dumanas ng matitindi, ito lang po, sure po ito, huwag kayong magpatawad. Okay? Pangalawa, maghiganti kayo kasi lagi na, patawad. O babalik rin natin, huwag ho kayong magpapatawad, huwag kayong maghiganti kayo. Pagkatapos gabi-gabi, isipin nyo bago kayo matulog, lahat ng masamang ginawa sa inyo, sama ng loob, ay ang saya-saya po ng buhay. Pagkaganyan. At nakikita po namin ito sa maraming tao, sa aming paligid. People who just refuse the grace of God. At ito po may consequence po. Kaya yun, kita nyo, tatak sa isang Kristiyano, magpatawad. Dahil una tayong pinatawad ng Diyos. At syempre,
Sister Melby. Okay, go. Ako naman po, sa aking mga katulad na nanay, lalong-lalo na yung mga lula na at senior citizen, huwag kayong basta magsimba. Kailangan yung magpuri at magpasalamat kay Lord kasi yun ang nararapat sa atin, lalo na yung mga senior citizen na mga masasakit na ang mga kasukasuan. Kasi yung mga sinasabi ng mga ibang senior citizen, ay masakit ng ganito ko, masakit ng ganito ko. Huwag niyong intindihin yung mga masasakit, katulad kong mga senior citizen. Ang gawin niyo, mag-exercise, magsayaw-sayaw at kasi ako bilang senior citizen, passion ko kasi yung maghalaman. Kaya yung halaman everyday, nakaka-relax talaga. Tanungin nyo kay Sister Joy, kaya thank you Lord. Sa lahat ng aking mga co-senior citizen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi niya sinabi mo kayo magsimba, sumamba. Ayun. Matutong sumamba. Pwede ko kasi nagsisimba pero hindi sumasamba. So napakahalaga po sa buhay natin. Ang pagsamba po hindi lang yung sumisimba. Bawat saglit ng buhay ng isang Kristiyano ay isang pagsamba. Itong pakikinig ninyo, itong aming pagbabahagi, sumasamba po tayo. Bakit po? Itinataas natin ang pangalan ni Jesus. At tatawagin natin si Brother Ali. Meron pa ho kaming isang awitin. Hintayin nyo, ha? Brother Ali, para sa closing prayer. Brother Ali. Yan, salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat muli sa pagkakataon na kami ay makapaglingkod sa iyo, makapag-alay ng awitin at makapagbahagi ng iyong mga salita, O Lord God. Salamat, Lord, sa patnubay mo, sa kapayapaan na patuloy mong ibinibigay sa aming lahat, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na palagian kang sumubaybay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang mga kapatiran na dumadaan sa mga pagsubok, Panginoon. Ikaw po ang inaasahan namin. Wala na pong iba. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming inaasahan sa lahat po ng yugto ng aming buhay, O Lord God. At ganun din po, patuloy pong gamitin ang programang ito, awit ng pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa through your words, O Lord God. At salamat, Panginoon, sa oras na iyong ibinigay para sa amin lahat, O Lord God. At sa amin pong paghiwa-hiwalay, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang manguna at magbigay ng kapayapaan at kaligayahan sa amin, Lord God. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Para sa aming huling awitin, take it away, Mr. Arnold. Sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. One more time. Tayo nga tayo habang inawit natin. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ay laging naaalala. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Ay walang hanggan. Ay walang hanggan. God bless everybody. Thank you, Lord. Pwede ba bang makuha ulit? 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.